hapon na, Jess. Magandang hapon po sa inyo lahat. Matutunghayan po natin ngayon ng isang kwento ng isang mag-ina na dinanas ang kakaibang buhay sa piling ng kanyang anak. Mami Journey sa nanay. Mami Journey. Kalaro ko. Halika na dito, maglalaro na tayo. Ang ba? Tumira na sa ating gro. Tumira na ka rin. Hindi ba yan? Ang init-init. Dali mo yung baraha. Bilisan mo, bilisan mo. Ayan na. Oh, ang cute ng baraha mo. Sige, ayan na. Dali. Kasama ni Gloria, mga kaibigan na nanonood ng TV. Oh, gusto ko manood. Masaya at maingay na naglalaro ng baraha sa sala nila. Panalo na. Ano kaya? Ang ina naman nito ay abala sa mga gawain sa bahay, parang alila, uutusan niya at sigawan ni Gloria. Anita! Anita! Manginit ang bahay. Ano ka ba dyan? Pasensya ka na. Diyan sumali. Anita, umaw na kami. Umaw na kami. Sandali lang, anak. Sandali. Sige na, bilisan mo. Dali. Alis ka na. Bagal mo. Ayan o, sayo. Nagmamadaling nagliligpit si Gloria ng kanyang mga gamit, damit, at iba pa. Habang naduduwal ito, masama ang pakiramdam, mangiyak-ngiyak, na lumisan ng bahay. Samantalang inay naman ito ay mabaliw-baliw sa kakahanap kay Gloria. Naglaho ito na parang bula. Walang nakakaalam kung saan ito. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Ay, hindi ka namin kilala. Sino man? Buntis si Gloria, kaya naisipan nitong iwanan ang ina at sumama sa boyfriend niya. Sinanan pala eh. Kay Mami. Anak ko! Nasaan yung anak ko? Nasaan yung anak ko? Kinaroon pa rin yung Mami Journey. Sabi na nangyari sa kanya. Max. Anak ko, nasaan ka na anak ko? Naririnig naman. Lumipas ang napakahabang panahon. 20 taon. Mahina na ang kawawang ina. Uy, kitang-kita, Mami, tinapik mo sa likod. Meron akong problem. Di nawala ng pag-asa at dalangin na makita ang anak kahit sa huling-hilinga nito. Taimtim na nananalangin. At sa wakas, sinagot din ang panalangin niya. Sino ka? Anak? Ano yan? Sino yan? Ay, hindi. Pumasok ko muna. Isarado yung pinto. Ang pinto, isara! Lag. Bakit ba kayo nandito? Ano bang ginagawa niyo? Paano niyo nalaman ang lugar ko? Kayo naman tinatakot niyo ako. Ang pinito. Sige na, inay. Sige na. Ibigay mo na lang sa akin ang address mo. Matagal na din at gusto makita. Pero gusto ko tayo. Kaya ka na. Oo, ibigay mo na lang sa akin ang address mo. At pupuntahan kita. Wala ka ba magpasaya? Ito, piso. Kulang mo ito, anak. Sa puntito ng pagkasaya. Kita, huwag ka babalik dito.
ito sa akin? Bakit nangyari ito sa aking anak, Panginoon? Ano ba nangyari? Ano bang pagkukulang ko sa iyo, Panginoon, na ganap na sa aking buhay? Oh, Diyos ko. Alam ko, Panginoon, na may pagkukulang din ako sa kanya. Subalit sa pagmamahal na nagbigay sa Makita. Panginoon, alam ko, malapit na mga inahabirin ko pa siya sa iyo, Panginoon. Huwag mo po siyang pamamayaan. Panginoon, alam magmamahal sa kanya, O Panginoon. Inahabirin ko sa iyo ang aking anak. Diet na. Best actress. Ako kailangan din na. Ano ikaw ba dito? Ay, opo. Ikaw ba yung anak Mike Alimjo? Ay, opo. Oo, kasi may pinapaabot po siya sa'yo. Meron po siyang... Ganun po ba? Kasi may po siyang inabot sa akin na sulat. Ano po yung sulat? Ito po. Ay, ito po. Okay. O, sige. Basahin mo, baka kung ano yun. Mahal kong anak, labis-labis ang aking tuwan nung makita kang muli. Matinding pangungulila ang aking nadarama nung nawalay ka sa piling ko. Anak ko, mahal na mahal kita. Ikaw lamang ang tanging yaman ko at alaala sa nagyaong mong ama. Labis ang aking pagkabahala nung dumisan ka ng walang pasabi. Sa buhay kong ito, wala akong hinihingi kundi ang masilayan kang muli. Maramdaman ang mainit mong yakap at marinig man lang minsan mula sa iyo. Inay, mahal na mahal kita at salamat sa iyo. Minsan pinangarap ko rin na kung hindi kaya ako nabulag, sana masaya tayo at normal ang buhay mo. Di mo ikakahiya at hawak kamay na naglalakad. Na siguro pinagmamalaki mo ako sa mga kaibigan at kakilala mo. Sasabihin mo, ang ganda-ganda ng nanay ko, no? Alam mo na, may kukwento ako sa'yo. Nung bata ko pa, mga 3 taon ka lang nun. Sobrang masayahin ka at may kalikutan. Walang kuryente nun at tuwang-tuwa ka sa nakasindi na lampara. Inabot mo ito at natumba ka. Natapon ang gas nito, kumalat sa buong katawan mo at sumiklab. Niligtas ka ng iyong imna, ama, ngunit sa kasawiang palad, nasama siya sa lumalagablag na apoy. Kasama ng pagkawala ng ating bahay at ang iyong ama, nawala rin ang mga halakhak sa iyong mga labi. Gawa ng malaking sunog na iyon, ang pagkawala din ng iyong paningin at nabulag ang iyong kaliwang mata. Aburido ka sa iyong paglalakad dahil marami kang nababangga. Dahil sa pagmamahal ko sa iyo at hangarin na mabigyan ka ng normal na buhay, ibinigay ko sa iyo ang kaliwa kong mata. Dahil mula noon, bumalik ang sigla sa buhay mo. Ngunit nagsimula ka namang lumayo sa akin, lalo na nung nasa sekundarya ka. Alila kung ituring mo ko, kinakahiya, di ginagalang, sinisigawan. Pero kahit ano pa man ang mga nakaraan, mahal na mahal kita. At dalangin ko pa rin sa may kapal na pagpalain ka. Dalangin ko sana, magyaman uli ang pagmamahal dyan sa puso mo. Anak, matakot ka sa Diyos. Nilisan ako pero mananatili ang pagmamahal ko sa iyo dahil bigay ka ng Diyos sa akin.
ang nagmamahal ang iyong ina. Alam mo anak, may purpose at plano ng Panginoon sa iyong buhay. Nangyari man yun sa iyong nanay dahil may gustong ipakita ang Panginoon sa iyo. Alam mo ba anak, ang buhay mo ay mahalaga sa mata ng Diyos. Kung gaano kanya pinahalagahan ang iyong nanay, ngayon, nakita mo kung gaano kakahalaga. Hindi mo nakita nung buhay siya, pero ngayon wala na yung nanay. Pero huwag kang mag-alala, anak. May magandang plano ang Panginoon sa iyong buhay. Ngayon, anak, nandito ang Mami Susan mo. Anak, pwede ba kitang inayahan? Apo, Doon po sa JLA. ano po meron doon? Doon mo, Nanay ko? anak, nawalan ka man ng pisikal na nanay, pero papalitan ng Lord ng nanay na spiritual. Hindi mo man naranasan ang pagmamahal ng isang ina, pero ang Diyos gagamit siya ng isang ina na ipahiwatig at iparamdam sa iyo ang tunay na isang ina. Ngayon anak, ang Diyos inaanyayahan ka. Handa mo ba siyang tanggapin sa buhay mo? Ngayon anak, kung handa ka, Ano ba si Jesus sa buhay ko? Patatawarin ako ng nanay ko? oo naman anak, ang Diyos ay handang magpatawad. Ano man ang mga kasalanan natin, handang-handa siyang tumanggap ng pagpapatawad at activities ba? handang-handa kanyang yakapin muli bilang isang anak. Salamat po. Ano pong pangalan niyo? Ako po si Mami Susan Lalo. Ikaw pala? Salamat! Tinatanggap ko na. Sige, pupunta ako sa inyo. Sige anak, Nasaan ang nanay ko? nasa heaven na kasama na si Lord. Sa heaven na kaya sa nanay ko. Oo anak. Kahit nagkulang ako sa kanya, tatanggapin siya doon. Sure naman anak, tatanggapin ka anak. Ngayon, Kapatay ka na. gagamitin ka ng Lord. Yung pagiging pasaway mo sa nanay mo, ngayon gagamitin ka sa tambourine, gagamitin ka sa lahat-lahat ng bagay na meron ka, magagamit mo yon sa Panginoon. At makikita ka ng nanay mo, pag nakita na kayo sa heaven, matutuwa ang nanay mo para sa iyo. Salamat po, Pastora Mami Susan. Sige anak, tara na sa JLA. Ito yung adresa ng ha. Huwag mo kalimutan sa Wincott Street.